Isa si Kai Sotto sa mga pinakamahalagang haligi ng Gilas Pilipinas sa kasalukuyan. Kaya naman nang ilabas ang final lineup para sa July 2026 window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, maraming fans ang agad na patanong, nasan si Kai? Mas lalo pang lumakas ang usap-usapan nang makita siyang naglalaro sa isang local exhibition o maliit na liga nitong mga nakaraang linggo. Kung kaya niya maglaro doon, bakit hindi siya kasama sa Gilas? May problema ba siya sa SBP? May hindi ba pagkakaunawaan kay Coach Tim Cone? O baka may mas malaking plano siya para sa kanyang basketball career? Ang opisyal na dahilan ng kanyang pagkawala sa July window ay hindi umano dahil sa alitan o pagtanggi sa national team. Ayon kay Coach Tim Cone, si Kai ay kasalukuyang nakatutok sa kanyang plano na muling habulin ng pangarap na makapasok sa NBA at ayaw ng coaching staff na hadlangin ang pagkakataon na iyon. Dahil dito hindi siya sinama sa lineup para sa qualifiers. Bukod dito, nagpapatuloy pa rin ang kanyang pagbabalik mula sa seryosong ACL injury na tinamo niya noong 2025. Bagamat nakabalik na siya sa paglalaro sa Japan B-League at unti-unti nang nakuha ang kanyang dating forma, maingat pa rin ang kanyang kampo sa pag-manage ng kanyang katawan upang maiwasan ang panibagong injury. Ngunit dito nagsimula ang malaking tanong ng maraming Pilipino. Kung hindi pa siya handa para sa Gilas Pilipinas, bakit nakapaglaro siya sa isang exhibition game o mas maliit na liga? Ayon sa mga basketball analysts, hindi pareho ang hinihinging physical demand ng isang exhibition game kumpara sa isang FIBA qualifier. Sa mga local games, maaring limitado ang kanyang minuto o kontrolado ang kanyang galaw bilang bahagi ng kanyang conditioning. Samantalang sa international competition, inaasahang maglalaro siya ng mas maraming minuto laban sa mas malakas at mas physical na kalaban. Hindi ibig sabihin na kaya niyang maglaro ng ilang minuto sa exhibition ay handa na rin siya maglaro ng buong international campaign. Isa pa sa pinakamalaking usap-usapan ay ang posibilidad na inuna muna ng kampo ni Kai ang isang NBA opportunity. Lumabas sa ilang ulat na nais niyang subukan muli makapasok sa NBA Summer League o makakuha ng training camp invitation. Kaya mas pinili nilang huwag isugal ang kanyang kalusugan sa panahong ito. Maging si Coach Tim Cone ay nagpahiwatig na naunawaan niya ang desisyon na ito at hindi nila nais maging hadlang sa NBA dream ng 7'3" Filipino center. May mga unang haka-haka rin noon na baka ang kanyang Japanese club ang pumipigil sa kanya. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi ito ang pangunahing dahilan. Sa halip, mas nakatuon ang desisyon sa career planning at sa maingat na pagbabalik niya matapos ang injury. Lumabas din ang iba't ibang spekulasyon sa social media na baka may hindi pagkakaunawaan siya sa SBP or sa coaching staff. Ngunit hanggang ngayon sa kasalukuyan wala pa ring opisyal na ebidensya na nagpapatunay na may alitan sa pagitan ni Kai Sotto at ng Gilas Pilipinas. Sa katunayan sinabi ni Tim Cone na nananatiling committed si Kai sa national team at inaasahan pa rin nila ang kanyang pagbabalik kapag handa na siya. Sa ngayon, malamang ang susunod na step ni Kai ay ang pagpatuloy ang kanyang laro sa Japan B-League. Habang ipinapalakas ang kanyang katawan at patuloy na naghahanap ng panibagong oportunidad sa NBA, kapag naging maayos ang lahat, posibleng bumalik siya sa Gilas sa mga susunod na international tournaments kapag hindi nahadlang ang kanyang rehabilitation at career commitments. Sa huli, ang pagkawala ni Kai Sotto sa July window ay mananatiling isa sa pinakamainit na usapin sa Philippine basketball. Para sa ilan, tama lamang na unahin niya ang kanyang kalusugan at pangarap na makarating sa NBA. Para naman sa iba, naniniwala silang ang paglalaro para sa Gilas ay dapat maging pangunahing prioridad ng isang pambansang atleta. Ano man ang pananaw ng bawat isa, isang bagay ang malinaw. Napakalaki ng magiging papel ni Kai Sotto sa kinabukasan ng Gilas Pilipinas. Hanggat walang opisyal na pahayag tungkol sa anumang hidwaan, mas makabubuting hintayin ang kanyang ganap na pagbabalik kaysa magpadala sa mga chismis. Kapag tuluyan na siyang bumalik sa kanyang pinakamataas na antas ng laro, malaki pa rin ang posibilidad na siyang maging sentro ng susunod na kabanata ng Gilas Pilipinas sa international basketball.